Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin for today's reflection, nasa tema pa rin tayo ng God's favor, na mag-focus lang tayo sa Diyos. Di ba? So kung papaano nga ba makakalimutan yung bigat na pinagdaanan natin, mga pasakit, mga problema noong 2023. So, paano ba natin ito malalagpasan ngayong 2024 na bagong taon na punong-puno tayo ng pag-asa sa buhay, na may magandang mangyari, maasa tayo na magiging para sa atin ang taong 2024. So, kaya ba ito ng mga simpleng o yung mga positive thinking, di ba? Na sasabihin mo na hindi kaya ko to, di ba? At alam ko may magandang mangyayari sa taong ito at pag sisikapan ko. So kaya ba ng sariling kakayahan mo 'yan? 'Di ba? Yung power mo kaya ba 'yan? Sarili mo lang power, 'di ba? Kaya mo 'yan. So sa totoo lang hindi po natin 'yan kaya kung tayo lang ang mag-isa gagawa ng sarili natin diskarte. So kung hindi pala, so anong paraan, 'di ba? Para natin ito makayanan at malagpasan o maging maganda ang buhay natin ngayong 2022. So ito ang sekreto guys. So ayon sa Hebreo chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya na natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Ayan guys, napakaganda ng mensahe na to. So madaling sabihin, 'di ba, na mag-focus tayo, ituon natin ng mga ating paningin sa ating Panginoong Jesus. Pero pag ginagawa na natin, doon tayo sumasablay, 'di ba? Doon tayo napakarami pang mga bagay na iniisip imbes na mag-focus tayo sa ating Panginoong Jesus. So madali lang 'yan, parang sa salita, madali, 'di ba? Sa actual, hindi naman talaga. Parang si ano guys, 'di ba? Si San Pedro. Naalala niyo nasa dagat sila. At nung bumagyo ng malakas at nakita nila na may lumalakad papunta sa kanilang bangka. Natakot sila, akala nila multo. So nung nakita nila ang ating Panginoong Jesus, naglalakad sa ibabaw ng tubig, 'di ba? So yun. So, nung naglalakad siya, anong sabi ni ni Pedro, 'di ba? Ang sabi niya, Panginoon, pahintulutan mo ako, pupunta ako diyan. Sabi, nag-request siya, napupunta siya at maglalakad din sa tubig. Itong si San Pedro. So sa kasaysayan ng tao, si Pedro pa lang ang naglakad sa ibabaw ng tubig. Siyempre, wala naman nakakagawa nun, di ba? Imposible yun, tanging Diyos na makagawa. Pero ang panahon na yon, si Pedro ay nakapaglakad. Bakit? Kasi nakapokus siya sa ating Panginoon. So sa kanya lang nakatingin, Panginoon, papuntahin mo ako dyan. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, halika, pumunta ka. So naglalakad siya ngayon. Pero habang papalapit siya ng papalapit, anong nangyari kay Pedro? Tumingin siya sa napakalakas na hangin, mga alon, di ba? Nawala ang focus niya sa ating Panginoon Jesus. Tumingin sa kaliwa, siguro sa kanan, at unti-unti siyang lumubog hanggang sa nalunod na. Dahil nawala nga ang focus niya sa ating Panginoon Jesus. At kanya itong sinagip, di ba? Yung kamay niya, hinulog niya, nilagay sa tubig at inihahon itong si San Pedro. So, yun po ang nangyari, di ba? Kaya, parang ganun din ang ating buhay, di ba? Na kailangan nakapokus lang tayo sa ating Panginoong Jesus. Gagawin natin, di ba? Ang mga bagay na nakakalungkot. So, minsan bilang tao, siyempre, nagkakamali rin tayo, di ba? Nagkakasala, natutukso. Pero importante, nakapokus tayo sa ating Panginoon. Kaya, nalunod ka na ba, di ba? Sa dami ng problemang naranasan mo ng 2023. Nalunod ka na ba?
sa mga challenges, pagsubok, di ba? Sa buhay mo. Kaya, yan ang maganda natin pag nilayan ngayong araw na ito. Na sana ay makapokus tayo. At magawa natin ang ating mga bagay na kailangan gawin para umasenso at maging magaan ang ating buhay. So kaya sa mga kapatid natin ngayon, nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman sa relasyon sa pamilya at sa pinansyal, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, magtiwala, at lalong-lalo na kung ikay manumpalataya sa ating Panginoon Yesus, ano man ang iyong hiling sa kanyang pangalan, tsak yan kanyang ibibigay. So tayo po yung manalangin. Lord, bless you po kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. May cancer na stage 4, Lord. May tanig na sa buhay. Bedridden na, Lord. Ipuin niyo po kanyang anang inyong mapagpalang kamay sa kanyang mga karamdaman. Yakapin niyo po, aplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Ganon din po sa mga pamilyang nagkawatak-watak at nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po ang magandang relasyon nila at pagbigkis-bigkisin niyo po. Ganon din po, Lord, sa financial na lahat kami, Lord, kailangan namin. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, Lord. Bilhin mo pambili ng ulam, ng bigas, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, pambayad sa bahay, upa, tubig, kuryente, at ano pa mang gastusin para sa amin. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide po namin ang pangangailangan ng aming pamilya. So ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Jesus Christ Santo. Amen. Thank you very much po.